Tamara, Tamara, ano nangyari? Naroroon nga si Gargan. Nalaman niya kaagad na hindi ako si Saori at kamuntikan niya ako mapaslang. sadyang matalas at malakas ang masamang bathala. At lubhang makapangyarihan. Kaya't hindi ito ang tamang panahon upang lumaban tayo, kaya tayo na! Hindi na ako makapaghintay pa na mabatid ang pagkakakinlanlan ng Tagalagas. Mahal na Hara, narito na ang pinuno ng Adamya. Mahal kong Arbeya, Nunong, nasaan ang iyong balintataw? Poltre mahal na Hara. Ngunit merong bidaling humarang sa amin at dinako ang aking tungkod. Ang aking mga kawal, Nuno. Ligtas ba sila? Wala na sila. Pinaslang sila ng bidali na nagnakaw ng aking balintataw. Tunay ngang may taksil sa palasyong ito. May pakiramdam ako kung sino. Punong tabon! Mahal na Hara, anong iyong sadya? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ikaw ba ang taksil na nagtangkang magpapatay sa akin? At nagharang kay Nunong Imaw? Mahal na Hara, bakit ako ngayong pinagbibintangan? Huwag na tayong magdinlangan pa, Tabot. Batid natin na hindi ka naniniwala sa akin. At batid mo rin na ipinapatawag ko si Nunong Imaw. Kaya tiyak kong ikaw ang nagpanako sa kanyang balintataw. Tinututulan ko ang iyong mga pinagbibintang, Hara! Maaring hindi tayo nagkakasundo sa maraming bagay, mahal na Hara. Ngunit hindi ibig sabihin na gusto kong makitang mawala ka sa iyong trono. Lalo nang hindi ko kayang gawin sa pinuno ng Adamya ang iba mo pang ipinagbibintang. Sana nga. Upang hindi kita patawan ng matinding parusa. Hinalughog na namin ang malawak na kagubatan, ngunit Hindi nyo pa rin natagpuan ang kasumpa-sumpang si Mitena. humihingi ako ng tawad, Panginoon. Hindi maaaring makapagtago ng matagal ang suwail. Suyurin ninyo ang buong Encantadia at dalhin nyo sa akin si Mitena ngayon din! Avisala,
Mabutit gising ka na. Paano ako nakarating dito sa silid na ito? Sino ang nagpakawala sa akin sa aking piitan? At nagdala sa akin rito? Si Sangre Danaya. Siyang nagutos. Hindi pangkaraniwang bathala si Gargan. At hindi rin ako pangkaraniwang diwata. Kaya tingnan mo ngayon sa iyong mga mata kung ano ang kanyang kahinaan. Nang sa ganun ay mabatid ko kung paano ko siya matatalo. Batid ko ang iyong ginagawa. Hindi mo ako mapapasok, Vitena! Malakas siya. Kaya't maghanda ka. Wala ka na ring sugat. Kusa itong naghilom? May kapangyarihan ka palang ganon? May awa pa rin pala para sa akin. Ang dating kaawat. Lahat naman talaga kami dito mababait. Mabubuti. Ikaw lang naman tong masama. Huwag kang aalis dito. Pagbibigay alam lang namin sa Sangre na may malay ka na. Halina. Halina naman to. Pinagtataka nga namin ni Adamos kung bakit umurong ang mga retre sunduin si Terra. Pero hindi ko nalaman pa ang nangyari. Dumating na ang mga retre. Ngunit ito'y umurong ko. Yun ay naaayon kay Adamos. Hindi ba't pinanood mo sa tungkod ni Nunong Imaw kung ano nangyari? Hindi namin yun nakita. Ngunit hindi na bale. Malalaman rin namin ito kay Adamos sapagkat magtutungo kami sa mundo ng mga tao ni Alena. Kung ganun ay, sasabay na ako sa'yo. Nang kasama ako. Tama ka, Danaya. Kailangan natin ipaglaban ang ating mga anak. Kaya't buo na ang aking pasya at hindi na magbabago pa. Sasama ako sa inyo ni Alena. Hindi ko mapalalampas ang kalapastanganan at panlilinlang mo sa akin, Pramara. Ito ay magdudulot ng kaparusahan sa iyo at sa mga kasamang nagnakaw ng aking mga pangyarihang Astor. Ano kaya ang kapangyarihan ng setro na ito? Brilyante ng apoy. Suriin at bigyang linaw ang kakayahan ng armas ni Gargan. Hindi nais ipaalam ng armas na ito ang kanyang kakayahan. Baka bubuti para sa atin dali na lamang ito sa Encantadia upang ang mas nakatatanda ang magsuri nito. Ngunit sino ang magdadala ng armas na yan sa Encantadia? Beshi, di ba parang ang unfair lang? Alin? Yung sa retry nga. Ang daya lang kasi. Yung sa atin, di ba? Ang bilis nila tayong sinundo, parang atat na atat sila. Tapos ganyan kay Terra. Yeah. Nahingit ka ba? Haray, Maya. Sisi! Mama, chup-chup. I miss you. Tiniranas na ng aking ada. Kailangan niyong malaman ang masamang nangyari kay Nunong Imaw. Ha?
Bakit? Ano nangyari? Avisala Eshma. At nagbago ang iyong pasya. Hindi ko matitiis ang aking anak. At ang aking mga kapatid. Sandali lamang at kakausapin ko si Mitena. Narito ang reyna ng mga Minyave. Saka na ako magpapaliwanag pa rin. Paano napunta dito si Mitena? Batid ninyong mas malakas at makapangyarihan kami kaysa sa inyo. Mga mahihinang kawal. Hindi kita sasaktan kung sasabihin mo sa amin ang aming hinahanap. Si Mitena. Naroon siya sa kastilyo. Agdiyak siya ng mga sangre. Kailangan itong malaman ng ating Panginoon. Tayo na! Mitena. Avisala, sangre. Dama, kawal. Iwanan niyo na muna kami. Ibig kong magpasalamat sa iyo sa ipinakita mo sa aking kabutihan. Ngayon ay namalas ko na kung saan nagmana ang iyong anak. Hindi kita pinakawalan sa piitan. Nang dahil sa kabutihang loob. Kundi dahil sa iyong silbi na makitang hinaharap. Magtutungo kami ng aking mga apwe sa mundo ng mga tao upang kalabanin si Gargan. Silipin mo ngayon din sa iyong mga mata kung kami ba ay magtatagumpay. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa'yo, Nunong Imaw. Mas nanaisin ko pang masaktan na lamang at parusahan kaysa maagaw na naman ang bagay na pinakamahalaga sa akin. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Nuno. Kung hindi sana kita ipinatawag, Hindi mo kasalanan ng anumang ginawa ng ibang masasamang nilalang, Armea. Huwag ka mag-alala, Nuno. Gagawin ni Armea ang lahat upang hanapin ng salarin at ang iyong balintataw. Ito ay isang pangako. Avisala Eshma, Armea. Hindi man tayo madalas makapag-usap, Armea. Ngunit may mata at tenga ako sa Sapiro. Kaya alam ko ang nagaganap sa'yo. Hindi siya tunay na dinukot ng mga Minyave. Mahal na Hara.
Gawa-gawa lang namin yun ng iyong anak. Upang takasan ang pakikipag-isang dibdib kay Soldarius. Lalo't kapwa nila hindi iniibig ang isa't isa. Batid ko ding pinahihirapan ka ng iyong konseho sa pamumuno ni Tabun. Ngunit hinayaan mo pa rin naman na igang nais ng konseho na ako'y makipag-isang dibdib kay Soldarius. Armea, hindi na tulad ng dati na ang sapiro ay kailangan pang pangasiwaan ng harang ng Lireo. May sarili na itong kalayaan at kasarinlan. At hindi ako maaaring pumasok sapagkat maaari lang magdulot ito ng alitan at hindi pagkakaunawaan. Hindi madali maging isang pinuno ng isang kaharian. Alam ko yon. Dahil kinakailangan natin unahin ang ating tungkulin bago ang ating mga sarili. Bago ang ating puso. Nung ako ay kasing gulang mo, anak, pinangarap ko ding maging malaya. Pinili ko rin magmahal. At kaya mo, handa akong ipaglaban ng pagmamahal na yun. Alam mo ba kung bakit kita lubos na hinahangaan at ipinagmamalaki? Dahil batid mo ang iyong nais. At yun ang iyong lakas at tinig bilang isang hara ng sapiro. Walang didikta sa'yo. Iyo lamang yun. Kaya patawarin mo sana ako, anak, ha? Patawarin mo kung hindi ko nagawang ipagtanggol ka sa oras na kinakailangan mo ako. Ngunit lagi mong tatandaan na isa lamang ang hangad ko para sa'yo. At yun ay maging isa kang mapagmahal na hara ng sapiro. Dahil ang pagiging totoo, yun ay katapakan din. Tatandaan mo yan, ha? Hawak mo ang korona at ang trono ng sapiro. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan upang magsimula ng pagbabago, Armea. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Salash, Manata. Lalo mong pinalakas ang aking loob. Ngayon ay dalawin mo ang mga labi ng iyong albing si Terra. Labi ng aking albe? Bakit, Ad? Anong nangyari kay Terra? Namayapan na siya, anak. Pinatay siya ng itim na bathala. Kaya't puntahan mo siya at ibigay ang iyong pakikiramay.
Nakalis na ang ating inutusan. Naway makarating siya kaagad ng Encantadia. Ano't yung manigang paligid? Isa ba itong lindol o kagagawan lamang ito ng ating kaaway? Aking brilyante, masaging mo ang pananggalang sa tahanan ng mga sangre. Upang mapasok natin sila nang sa ganun ay mapuksa natin silang lahat. Brilyante ng hamon. Ibulong sa akin ang rason ng pagyanig. Mapapasok ko rin kayo. Hindi kayo makakapagtago sa akin. Si Gargan. Nasa labas si Gargan. Siya ang may kagagawa ng pagyanig na ito. Ano ang iyong nakikita? Ang mga kasamahan ni Tera. May masama na namang binabalak si Gargan. Na-crash na! Tunay, Ada. Pinadakip nga namin si Metena. At narito siya ngayon sa Lireo at nakadaig. Hindi na siya nakapiit. Pinalaya na siya ni Danaya at itinuturing na panauhin dito sa Lireo. Sandali lang. Tama ba ang aking narinig? Panauhin si Metena na namisala sa ating lahat? Bakit? Batid ba ito ni Ashley Elena? Sangayon ba siya dito? Huwag mo na muna itong sabihin sa aking kapatid na Hara. Hanggat hindi natin batid ang tunay na dahilan ng iyong Ashley Danaya. Kailangan natin si Metena Perena. Sapagkat may kakayahan na siya na makita ang hinaharap. Tulad ni Mata? Nang matalumang Kasyupeya? Maging ako ay hindi makapaniwala. Ngunit nararamdaman ko na tunay nga ang kanyang itinagna. Kaya't nararapat lamang na magtungo na tayo ngayon sa mundo ng mga tao. Kung gayon ay tayo na. Handa na rin ako. Hindi kayo aalis nang hindi ako kasama. Sabihin mo sa aking mata, sino ang magtatagumpay sa labanang ito? Gargan! Hindi ka magtatagumpay. Kailanman ay hindi mananaig ang kasamaan mo! Mabibigo lamang kayong labanan ako, mga paslit. Kaunti na lamang at mapapasok ko na kayong mga inutil. At isusunod ko kayong kukulong sa loob ng akong brilyante, gaya ni Tera. Kailangan muli nating mapagkaisa para matalo natin ang pinakamalakas nating kalaban, si Gargan. Magaganap pa rin ang pangitain dati kong nakita. Nangangahulugan ba ito? Na mabibigo rin si Danaya?